Tinututulan ng ilang grupo ang lumobong budget ng Kongreso na umabot sa mahigit 50 bilyong piso. Hindi man masabi ng ilang miyembro ng BICAM kung saan galing ang dagdag na pondo sa Kongreso, nilinaw naman nilang hindi ito galing sa subsidiyang tinanggal sa PhilHealth o sa pondong kinalta sa DepEd. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nagprotesta sa labas ng Kamara ang ilang grupong tutol sa mga pagbabago sa panukalang 2025 budget matapos itong isapinal ng Bicameral Conference Committee. Ang tinututulan nila ang pagbawas sa pondo sa edukasyon at mga serbisyo, pati ang paglobo ng budget ng Kongreso. Kaya ang panawagan po natin, ibalik sa bicameral itong version na ito. Maaari naman po talaga itong gawin ng kasalukuyang Senate and Congress kasi may power naman talaga silang gawin ito. Sa isang pahayag, sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na dapat daw ibalik ang mga pondong tinanggal sa social services at alisin ang umano'y pork barrel na isiningit sa mga proyektong pang-infrastruktura, pati na ang napakalaking nadagdag sa budget ng Kamara na mahigit 17 bilyong piso. Sa panukalang 2025 budget na isinumite noong Hulyo ng Department of Budget and Management, naglaan ng DBM ng 31.29 billion pesos para sa buong Kongreso. Pero pagkadaan sa Bicameral Conference Committee, tumalon ito sa mahigit 50 billion pesos. Kung titingnan lang ang budget ng Kamara, naglaan ng DBM ng 16.345 billion pesos na budget. Pero sa inaprubahan ngayong bersyon ng Kongreso, dumoble ang budget ng Kamara at naging 33.67 billion pesos, dinagdagan ng 17.3 billion pesos. Ang budget naman ng Senado sa isinumite ng DBM nasa 12.83 billion pesos lamang. Matapos dumaan sa Bicameral Conference Committee, nadagdagan ito ng 1.1 billion pesos at naging 13.93. Si Senador Mig Zubiri, nagulat din sa paglobo ng budget ng Kongreso. Nagulat na lang kami. I mean, that's the general sentiment of almost all the members of the BICAM. Hindi masabi ng ilang nakausap kong miyembro ng Bicameral Conference Committee kung saan ang galing ang idinagdag sa budget ng mga mambabatas. I'm not privy to, although I'm in the BICAM, as where it was really taken, no? Pero when you look at the budget kasi, we also take particular interest in how we do it, balance ba with all. I cannot pinpoint. I don't think it's from DepEd. For sure it was done during the BICAM. So hindi lang ako privy dun sa details at kung saan pinagkunan, but definitely naman dumaan po ito sa sound discretion ng technical working group. Ang sigurado raw, hindi galing ang pondong ibinigay sa Kongreso sa subsidiyang tinanggal sa PhilHealth o kinalta sa Department of Education. No, hindi ho. Ang kinuha po sa subsidy, like as previously explained, was used for the completion of the konting construction ng Philippine Cancer Center, yung pagtapos po ng mega hemodialysis center sa National Kidney, yung continued expansion ng Lung Center of the Philippines, yung patuloy po na paggawa ng specialty centers sa iba't ibang regional hospitals. Ipinaliwanag din nila kung bakit kailangan ng Kamara ng karagdagang pondo. Nakikita nyo, ang dami po natin pinagagawang mga bagong structures at saka buildings, like for example this People Center. And let's not also forget na patuloy din dumadami yung members of Congress. Unlike the Senate that has a stable number of 24, us we continue to increase when new districts are created, then the party list allocations are also increased the number of seats. So this only goes to show na we're really addressing the requirements and needs ng Congress pagdating po sa mga trabaho na ginagampanan namin. Sinisika pa namin kunan ng pahayag ang liderato ng Kamara at Senado kaugnay sa pagtaas ng budget ng Kongreso. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.